Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, ask and you will receive, taken from Luke 11 verses 5 to 13. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Suppose one of you has a friend, to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise To you, you, Lord Lord Jesus. Jesus Christ. Ako yung nagustuhan ko talaga dito yung sinabi na, how much more will the Father give the Holy Spirit? Sinabi niya dito sa disciples, nagbigay na naman siya ng example. Hindi niya agad sinabing hindi, oo. Yun ang napansin ko kay Jesus. Binibigyan niya ng example para mas madaling maintindihan. Parable. Yeah, parable, oo. Kasi pagka ganon, mag-iisip siya, oo nga, hindi yung basta yes, no, ganon. And then, nakita ko dito na parang ang tinitignan talaga ni Jesus dito yung mga parang binabaliwala, binibigyan lagi ng chance. Tulad ng dati natin, sabi yung child, parang baliwala, pero yun yung binibigyan niya ng chance. Dito naman, ang sinasabi niya dito, yung kahit hindi kanya friend, pero kung consistent ka, no, bibigyan pa rin niya ng pagkakataon. At saka, parang sinasabi din niya dito nga, sinabi ko na, yung Father in Heaven ang mas may priority sa pagbigay sa atin, sa kanila. Ang ginagawa ni Jesus sa pagsagot sa mga tanong nila or para linawin yung message niya, parable, para mas madaling maunawaan. Andito rin sinabi niya, persistence. Kailangan persistence para mapakinggan. Although, ang disciples, binibigyan naman niya ng priority. Ako naman, simula ng action, no? When you want to ask something from God, from our Father, ask.
Yung ask na yan, it is prayer. Kasi kung mag-communicate tayo sa Diyos, it is through prayer. So, yan yung sinasabi niya. And sabi pa, when you ask, maganda yung persistent. And you regard me as a friend. Ibig sabihin, huwag kang mahiya. No? Because I would not mind na maging persistent ka sa akin. But in the end, sabi niyo, when you ask, um, ang talagang pinakamaganda maibibigay ko sa inyo is the Holy Spirit. Yan kasi yung sabi ni Jesus, padadala ko sa inyo ang Holy Spirit so that lahat ng mga tinuro ko sa inyo ay maalala ninyo. Ayun. Oh, okay. So maganda yon. Gusto ko yung napili mo rin yung ask, no? Kasi sabi mo rin na you don't just ask. Dapat sabihin mo, magsalita ka. O may action, no? Paano mo gagawin yung paghingi? So, since we are talking about Jesus, no? Yung prayer about Jesus. So, sa prayer mo, sabihin. Yan. Ngayon, nag-a-ask ka na, sabi mo rin na nakita mo dito na sabi, don't give up, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang paghingi mo. Bakit? Ba't ka hindi dapat mawala ng pag-asa? Kasi sinabi niya, no? I will give it to you. Yan, sabi niya. Okay? So, sa ano na tayo sa message, no? Ang napakaganda nitong message dito. Sabagay, wala namang hindi maganda. Kaya lang, mas sobrang related talaga sa buhay ng tao sa ngayon. Kaya ang galing talaga pag naggagawa tayo ng reflection. Itong sinabi, no, yung sinasabi kasi dito, na unang-una, pag alam natin, no, na si God, ibibigay talaga niya sa atin yung ating kahilingan. Pero meron sinasabi dito na God doesn't answer what you like, but what is best for you. Pero even then, He still answers it. Di ba? Bakit ka naman matatakot? Pag nag-answer si God, kabutihan mo yon. Di ba? So, kaya sinabi niya, I will answer you. Di ba? Kaya lang akala natin hindi kasi yung gusto natin hindi yung binibigay. Di ba? So, He will answer us. And then, sabi mo nga, na we have to pray. Kahit alam ni Lord, di ba sabi natin, ay alam na ni Lord, hindi ka pa nagdadasal, alam na ni Lord kung anong kailangan mo. Kahit na gano'n yung nasa isip natin, iba yung sinasabi natin. Kasi alam mo bakit? Kasi pag sinasabi natin, unang-una, nakikita ni God how humble we are. Ask Him for something. Diba? And then pag sinabi mo rin, lumalabas talaga dun yung emotion mo, yung feeling mo. Importante kay God. Yung ano natin yung nasa kalooban natin. Kasi dun niya nakikita kung yung motibo mo. Yung kung totoo ka ba. 'Di ba? Yun yung importante yung totoo, 'di ba? Kay God. So yung ibig sabihin yung totoo yung if you really trust Him. Kasi doon gagalaw si God. Kasi kahit nga ask ka ng ask, if you don't trust the Lord, wala. So you have, how do you do that? With your prayers. No, yung action na sinasabi mo. So yun yung parang maiksing message na gusto kong sabihin na we just have to ask and then we know because God will answer us in anything at all, no? Kasi yung tiwala hindi mawawala kahit yung sagot niya iba sa gusto natin, but we know that He answers our prayer. When you pray to God, ay parang nag-humble down ka. Binababa mo yung iyong sarili para kausapin ang ating Panginoon. Ito kasi nakapokus ito rin sa petition. Ibig sabihin, meron kang hinihingi kay God. Halimbawa, wala ka namang kailangan hingin, you talk to God for thanksgiving. Hindi yung pagkakailangan lang at saka ka lang kakausap kay God. You pray to Him also for thanksgiving. Punta tayo ron sa ask. Ano ba ang hihingin mo kay God? Alam naman ni God lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Pero sabi mo nga, ito yung virtue na
nakikita sa ni God yung humility. Alam naman ni Lord yan eh, bakit hindi na lang niya ibigay sa akin, no? Masanay tayo that we look up to God in humility. Then, ikalawa, pag humihingi kasi, minsan ako iniisip ko eh, kailan ba ako hihingi kay God? Ako ang naiisip ko, pagka ako ay nababagabag, no? Ibig sabihin ang feeling ko, something is bothering me. Yun, hingi ako kay God ng tulong doon. Or merong mga decision na hindi ko malaman kung paano ang decision ng gagawin ko, lalo na kung pareho naman para kay God. Ayun, hingi akong tulong. Or something that meron akong nararamdaman that I do not want. Halimbawa, may inis ako, gagalit ako. So, ask for help kay God. Eventually, pagka tinignan mo, ang ibibigay naman sa atin ni God is the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will help us be guided doon sa mga tinuro na ating Panginoon. Di ba? So, alam na rin natin na ibibigay sa atin ni God is wisdom. That means, hindi rin siguro ibibigay sa atin yung eksaktong sagot. But God will send us the Holy Spirit to give us the decision, tamang decision. Halimbawa, yung choices, tamang choices. O kaya yung response doon sa tao na hindi nagiging magandang relationship, the right response. O kaya yung bakit ako parang bothered ako, no? I feel not at peace. So, sasabihin din ni God, what can you try to think about para mabawasan yung stress? So, ganun ang nakikita ko, no? How to ask God in prayer. Meron kang nararamdaman, something, doon ka talaga hingi kay God. Minsan kasi pagka yung nagdadasal ka kay God, humihingi ka, pagkatapos magdasal, parang wala na, nakalimutan mo na. That means hindi mo talaga Ito to. kailangan yun, no? You just ask para lang makahingi. Lord, patamain mo naman ako sa loto. Alam mo, na ano ko rin ang example ko to asawa ko eh. Siya, yung hindi pa nakikakilala sa kanya, second wife po kasi ako. So, na daanan po niya yung buhay na broken, no? Broken kasi nagkahiwalay silang mag-asawa. Maaga pa po yun, 28 pa, 29 pa lang ata siya noon. Wala pa siyang 30, hiwalay na siya. Ngayon, may anak din siya, 'di ba? So ngayon sabi niya parang ayaw na niyang mag-asawa eh. Kasi parang naging broken eh, ba't pa ako mag-aasawa? Parang hindi na niya iniisip. Nagkaka-girlfriend siya. Oy, kinukwento kita. Alam ko kasi ako nagsulat nung kanyang eh. So nagkaka-girlfriend siya. Pero pag yung girlfriend niya, parang feel niya na gusto nang maging mag-asawa ulit, no? Hinihiwalayan niya. Yun. So talagang parang wala na sa kanya yung gano'n. Tama na yung isang pamilya, nagkaanak na ako. Hindi, ayoko nang magkaroon ulit ng bad experience. But, yan. Ito po yung, ewan ko, if he prayed for another partner. Hindi ko yun alam. But kung hindi siya nag-pray for that kasi iniiwasan na niya magkaroon ulit ng ganun. But alam ni Lord, siya ang nag-create sa atin. Alam ni Lord kung saan tayo magiging masaya. Kung saan tayo babawi para makuha niya tayo sa langit pag tinawag na tayo. Sometimes we don't think about that. Parang siya, ayoko na mag-asawa, ayoko na magpamilya. Nasira na eh, may anak na, okay na yan. Basta dito na lang ako, happy-happy, kanta-kanta sa choir, kasi nasa choir na siya, ganun. So, hindi na niya iniisip. Pero si God, no, may plan sa buhay niya na hindi niya iniisip. Ayaw na nga niya mag-asawa eh, di ba? Yan. So, tingnan niyo po, kami po yung maging mag-asawa. Na pareho po yung nasa isip namin na give up, hindi na kami, mag-single na lang kami kasi yung ibang storya naman yun sa akin. But, tignan nyo, he
he was not, I don't know if he was praying for it. But let's say na he was not praying for it. But the Lord sees our hearts. Alam ni Lord kung hindi lang yung sasaya ka dito sa mundong ito na alam niya na ito ang magiging paraan para makapunta ka sa langit. Gusto kong may mission akong ibibigay sa iyo. No, hindi po natin yan malalaman. Magugulat na lang po tayo. What more kung nagpe-pray tayo and saying to God what we need? Nasa puso po talaga natin kung ano po yung motive natin. Kasi minsan po, pag nagpe-pray tayo, akala natin, kawawang-kawawa tayo, Lord, wala akong pera, wala akong pambayad sa apartment, wala akong pambayad sa kung saan-saan. Awang-awa ka sa sarili. Pero alam ni God ang sitwasyon natin. Alam niya na may pera ka, ayaw mo lang mag-release. Ayaw mo magsakripisyo. Pag sinabi kasing wala akong pera, wala talaga, zero talaga yon. Minsan kasi tayo feeling lang natin yon dahil meron pa tayong mga kapritsyo sa buhay na hindi pa natin nire-release. Kaya minsan magtataka kayo, ba't hindi ako sinasagot ni Lord? Ba't hindi niya ako binibigyan ng pera? Kasi meron ka naman Diba? Alam ni Lord ang sitwasyon. Ako nga ang motive ko ba masama? Nasabi ko gusto kong makalakad o gusto kong makapasa sa board exam? Masama ba yung motive ko? Bakit? Feeling ko hindi ako sinagot. Hindi ba? Ikaw pera lang yung hinihingi mo. Ano ba yung pera lang? Ako buhay ko yun Lifetime. Wala yung career ko bagsak. Lifetime hindi ako nakakalakad. Pero hindi niya binigay. O ano ngayon masasabi ko? I praise and thank the Lord. Bakit? Masaya ako Kahit na ganito yung sitwasyon ko. No? Mas lalo kong nakilala si God in my situation. Baka kasi alam ni Lord, pag ako nakalakad or naging maganda yung karir ko, wala ako ngayon dito. Naging makamundo ako. Kaya minsan po, meron darating ang time na ang prayer natin will not be answered because iba po yung motive natin. Or, we do not know yung future natin, but God does. Kaya pwedeng hindi niya ibigay yung gusto natin. But, sabi nga dito, pray, and I will answer you. Yes, He will. In His perfect time, and yung will niya, hindi po will natin. Di ba ang sarap pakinggan nun? Na pag nagdasal ka, sasagutin din ni Lord. Kahit anong klaseng sagot. Di hindi ka matatakot. Kaso ang gusto mo sagot, magkapera ka 'Di ba? O magkabahay ka. Kung hindi yun yung gusto niya, meron siya nakikitang iba, ninervyusin ka ngayon. Pero kung nagtitiwala ka sa kanya, kahit hindi niya ibigay, tulad ko, kahit hindi ako nakalakad, hindi ako nakapasa sa karir ko, ang ganda ng buhay ko. Hindi dahil nakalakad, dahil masaya ako. I am contented because I know that the Lord is with me up to the end. Amen. Sorry ang haba. Okay, thank you. Thank you. And you. good morning. See you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.